Nakita niyo na ba ang nangyari ngayon sa Nepal? Isang malaki at malalang baha ang nangyari noong Wednesday doon. Okay, share ko lang guys, someone asked, ano nga ba raw talaga ang nangyari sa Nepal? Bakit nagkaroon ng sobrang laki at malalang baha doon? At ano na nga ba ang update dito ngayon? Here's everything you need to know about it. Let me explain something. Nangyari ang malaking pagbaha na ito or flash flood noong August 26 sa Nepal at karatig lugar sa Tibet, China. Pero bago natin i-discuss at isa-isahin ang pagkakasunod-sunod ng mga nangyari, alamin muna natin ang naapektuhan ng mga lugar. Ito ang mapa kung saan nangyari ang malaking pagbaha. Basically, it happened sa isang river valley system or sa madaling salita, sa isang makipot at mahabang ilog na pinapagitnaan ng dalawang bundok. Ito ay mula sa border ng Tibet at Nepal patungo sa Siabru Besi at Trishuli River sa Nepal. Ngayon, ano ba talaga ang nangyari? Dahil ayon sa ulat, wala namang naitalang pag-ulan bago mangyari ang malakas na pagbaha. Kinumpirma ng US Geological Survey na ito ay dulot ng pagguho ng isang glacier or malaking tipak ng yelo na nagdulot ng ice and rock avalanche sa taas na parte ng Himalaya sa Tibet. Bandang alas 8 ito ng umaga noong August 26. Sobrang lakas at laki ng pagguho na ito na nagdulot ito ng 5.2 magnitude na lindol. Sa pagbuwag nito, ang mga bato at putik ay rumagasa patungo sa Lende Kolar River. Sa unang parte dito sa map, na-stuck ang mga bato, ice at putik at nag-pile up ito dahilan para mag-act ito na parang dam. Kaya napigilan nito ang pagragasa ng tubig sa ilog. At dahil dyan, naipon yung tubig. At bandang 9:05 ng umaga sa Nepal, nakatanggap ang mga otoridad ng warning na may nangyaring avalanche at malaking baha mula sa Tibet and eventually, around 9:16 ng umaga, nagpadala sila ng mahigit 600,000 SMS emergency alerts sa mga residente sa paligid ng ilog. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bandang 9:20 ng umaga, huminto ang water monitoring system nila. Dahil tuluyan ng nabuwag ang nabuong pader ng mga bato at putik at yung naipon na tubig ay isahang rumagasa sa buong river valley system ng Nepal. Ang baha na ito ay may kasamang mga malalaking tipak ng bato, putik at yelo. Bandang alas 11 ng umaga, ang baha ay lumagpas na sa danger mark na binuwag ang buong Furki Bridge at bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon, patuloy pang umagos ang tubig papunta sa Davgat at Narayani River na nagpataas ng water level up to 6.57 meters. Hanggang sa tuluyang humupa ang baha bandang alas 6 ng gabi. Ang buong malalang pagbaha ay dumaloy ng tuloy-tuloy na mahigit 70 kilometers for approximately 10 hours. For scale, parang nagkaroon ng matinding pagbaha mula sa Manila patungo sa Tagaytay. Sa kasalukuyan, mahigit 392 people na ang kumpirmadong patay, more than 1,460 people naman ang missing, which is around 800 dito ay mga foreign nationals. At least 32 bridges and more than 40 kilometers of road ang nasira at nabuwag. Pero ano nga ba ang cause ng pagkabuwag ng glacier na ito? Well, may dalawang tinitignang rason ang mga eksperto. Una, ang climate change. Dahil sa banta ng pag-init ng mundo, mabilis din na natutunaw ang mga glaciers sa Himalayas that might have caused the severe collapse. Pangalawa, dahil sa paggalaw ng tectonic plates sa Himalayas. Dahil patuloy itong umaangat, nagkakaroon din ng pagtagilid ng mga yelo na maaaring magdulot ng pagbuwag nito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operations doon at maaaring sa mga susunod na oras ay aangat ang numero ng mga casualties. Ang mga otoridad din sa Embahada ng Pilipinas sa Nepal ay closely na nagmomonitor kung mayroon nga bang Pilipinong apektado sa pagbahang ito. For now, let us pray for Nepal. Yun lang. Bye!